Hello mga ka-builders, good morning. Update tayo sa bago nating project dito sa Teresa Rizal, Ridge Point Subdivision, developer po ng Borland. Ayan, so kung nakikita po ninyo, ito po yung time na site visit namin dito po sa Teresa. So ayan, medyo ang space po niya sa gilid is 4 na metro sa likod, yun sa side. Tapos yung setback po niya sa likod is 1.5 meters. Yan, yung extension doon. So magkakaroon po yan doon sa taas ng additional na CR. Tapos dito sa side, excuse me po, medyo may sipon po tayo ngayon. Iba talagang tumatanda at pag naulanan, ayan, manipis ang bumbunan. So mga ka-builders, pasokin na po natin. Ito po yung site visit pa lang naman po. So pinag-usapan pa lang po namin dito, ayan, yung mga lugar na yan. So kung ano yung gagawin. Tapos sa pintuan, ayan, itong bintana na ito na kailangan tanggalin namin. Tapos dito naman magkakaroon ng bar counter, ayan, sa part na ito. Tapos magkakaroon ng access dyan papunta sa kusina. Ito tatanggalin na po namin yon. Tapos yung as is pa rin po yung CR nila. At ito sa hagdan, tatakpan lang po namin yan. So hindi po masyadong ma-disenyo, mabongga ang dahil nga po less budget. So ayan na po. Ito na po yung time na kung saan magsisimula kami ng aming project. Time for delivery, ayan. Tapos layout ng mga gagawin sa property, ayan. So yun po. Tapos papaliwanag natin dito sa mga tao natin kung ano yung mga gagawin. Ayan, katulad na lang po dito sa ceiling na ito, kita nyo naman po kung anong itsura nya. So kailangan ikisamihan po namin yan. Ayan. So dito sa likod, ito na po yung magiging dining area. Yan. So kasi mag-extend po kami doon. So akyatin naman po natin yung bandang itaas. Dito sa taas po magkakaroon lang po ng 2 kwarto. Yan. 2 kwarto siya. Tapos additional na CR nga po doon sa bandang tapat ng hagdan. At magiging tapat rin po ng bandang CR din. Ayan. So, ayan mga ka-builders. At may delivery na po tayo. Ito na po yung delivery namin. So, nagpauna na tayo ng 2 buhangin at saka isang graba, isang truck. Ayan. So, ito na nga po yung pang ilang araw, pang 1 linggo namin pag stay dito sa Teresa. Nag-hukay na po sila. Ayan, medyo dito hindi kami focus sa gawa ng medyo umuulan-ulan. So ito na po siya. So yung mga ka-builders, yung trabaho po namin dito sa video na ito ay pang 2 buwan namin. 2 buwan trabaho. So dito sa part na to nakapag-slab na po kami. Papakita ko po sa inyo yan. So ito lang po yung mga previous o mga nagdaang linggo na ginawa namin paunti-unti, dahil dito nga po sa harapan ay may slab. Yung bandang ilalim po niyan ay gagawing tindahan. So kaya slab na po yan dahil ang plano po ng may-ari ay terrace. So ito naman po yung access papunta dun sa kusina. Kailangan po kasi magkaroon ng emergency exit just in case sa mga lugar po o sa mga bahay na ganito na dikit-dikit ang bahay, kailangan po talaga mayroong access galing sa kusina dito sa garahe. Ayan. So ito po yan. Meron tayong 0.8 meters o halos mag-1 metro na po yan. Yung access na yan papunta dito sa gagawin naming kusina. Ayan. So dito naman po, ayan, papakita ko po muna sa inyo yung property. Ayan, dito sa likod. Yan. So, yan, paplatadahan po natin yan. Para po malinis po siya. Tapos, waterproofing para wala pong tagos dun sa loob.
Ayan. So, nakikita nyo na po yung slab dito sa harapan, yung aming paghahanda. Ayan na po. At hinahanda na po yung siding ng slab na ang gagawin po dyan sa taas ay gagawin terrace. So, dito sa bandang ibaba pa naman po ay gagawin tindahan. So, ayan mga ka-builders. So, alam niyo po mga ka-builders, ang ginamit natin dito na pansalo ay tubular. Ayan, para maganda at patag po yung pinakailalim. So, skim coat na lang, hindi mo na kailangan na kaysamihan dahil pantay-pantay na po siya. So, sa tamang pagtutukod na lang po ng soaring jack ang kailangan. Okay, mga ka-builders. Ayan. So, yung ating paglalatag ng bakal ay standard pa rin. Nasa double matting po yung gamit natin dyan. Ayun. Ayan mga ka-builders. At ready na nga po yung paglalatag nila ng pagbubuhos nila. Excuse me. So, ito. At handang-handa na talaga. Preparado na po kami para sa pagbubuhos ng slab. At nakahanda na rin po dyan yung mga linya ng kuryente o yung PVC para sa electrical wiring. So, ayan mga ka-builders. Pagkaraan po ng pagbubuhos namin doon, ito, nagsimula na rin kami mag-plastering sa labas. So, dito sa loob, hindi na muna. So, ito mga ka-builders nga pala, ito po yung access na tinibag namin papunta dito sa kusina. At doon sa bandang itaas naman po na yun, ayun po yung asintada na yun ay yung CR. Ayan. Okay, so mga ka-builders, ngayong araw po ay may deliver tayo. Dahil kinulang po sa simento, so rush po yung deliver nila. Ayan. At siya nga po pala, shout out po ako sa Stephen Hardware, yung ating supplier. Ayan, shout out ako sa kanila. Yung ating supplier dito po sa Teresa. Matagal-tagal na po silang supplier ko. So, anytime naman po, lahat ng materialis doon po kinukuha. Ayan. So, kaya masipag na masipag mag-deliver si Bossing dyan. Dahil anytime, isang tawag lang natin, nakaalalay kaagad sila sa atin. Ayan. Sila na rin po ang kumukuha ng mga panambak natin na sobra, yung mga debris. Sila na rin po ang kumukuha. Katulad po yun, yung mga nakatambak na yun na pinagtibagan, pinaghukayan, sila na rin po ang kumukuha niyan. Kaya saludo po ako sa Stephen Hardware. Shout out po ako sa inyo. Ayun. So, ayan, tinatanggal po yung cross joint para makapasok po yung materialis na inorder natin semento. Ayan. So, ito na nga po. Malinis na yung slab. Ayan, oh. Halos isang buwan na po yan. Excuse me. So, yun. Ito po yung bintana na ito na pinatanggal natin dahil gawa nga po ng sasarado na yan dahil may kwarto po na sa likod. So, ito naman po yung access papunta sa kusina. Tapos dito sa part na to maglalagay tayo ng bar counter. So, ito, open space na to, magiging dining nila. Para pagpasok, dining. Tapos mayroong access papunta dun sa kusina. So, ayan. Ito po yung part ng kusina natin, yung kitchen niya. Dito yung lababo. Tapos dun sa dulo yung magiging lutuan. Tapos ito yung access papunta dun sa exit, papunta sa labas, sa garahe. Tapos ito naman po yung magiging kwarto niya. Isang maliit na kwarto dito sa ibaba sa ground floor. Ayan. So, actually mga ka-builders, ready na po talaga yan. Hinihintay lang po namin yung delivery ng yero. Magbububong na po kami. So, ayan mga ka-builders. So, dito naman tayo sa taas. Akyat po tayo. Sa ganun makita nyo naman po yung mga ginawa namin ditong update. Okay? So, ayan mga ka-builders. Ito po yung bear type turnover ni Borland Developer. Ayan. So, yan. Kailangan natin itaas po yung kesame na yan dahil wala po sa standard o tamang sukat ang bandang gilid. Yun. So, ito naman po yung gagawin naming terrace o abang na terrace
para po dito sa second floor. Ayan. Tapos po, ito naman po yung CR. Ayan. So, doon po sa CR na yon, dito po sa bandang isang kwarto, hindi po yan magiging common, kundi sako po yan ng isang kwarto dyan sa taas. Ayan. So, ito ang magiging CR niya. So, medyo mababa po yung bubong, kaya i-adjust po namin yung pinaka-bubong niya. Dahil nga po sa hindi tutugma doon sa taas. Masyadong mababa. Nasa 220 lang. So, masyadong mababa yung magiging kesame niya. So, ayan mga ka-builders. At, ito na nga po. Shout out po ako ulit sa inyong lahat, doon sa aking mga subscriber na walang sawa nag-aabang doon sa ating mga video. So, magkaganon pa man po. Hanggang dito na lang muna tayo at abangan nyo po yung susunod na update nito. Mabuhay po kayong lahat. Thank you.